Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dear Charo, ako po si Sophie, 22 years old. Kami po ay nagtungo kay Dr. Hernandez para sa isang check-up. Hindi ko alam kung anumang seryosong balita ang naghihintay sa akin. Ang kwento natin ay magsisimula kay Sophie, ang batikan sa track and field at honor student ng Richmond College na sumubok pagsabayin ang sports at academics. Ngunit ang pressure ay nagiging pasanin. Nicole, may sasabihin ako. Pero huwag mo muna ipagkakalat ha. Sa atin mo. Parang di ko na kasi kaya. Lagi na ba yung pagsakit ng puso mo, Ben? Nakakatakot, baka iba na yan ha? Oo. At sa kanyang pag-uwi, labis na nabahala si Sophie sa kanyang nararamdaman nang makaramdam ng grabing pagkahilo na siyang nag-udyok sa kanyang magpatingin sa doktor. Dok, may bago po tayong patient. Ay, sige, papasokin mo na siya. Miss Sophie, pasok na po. Good morning po, Doc. Good morning. Kumusta naman po yung nararamdaman nyo? Okay na po kayo? Okay naman sa ngayon. Pahinga lang po kayo saglit, test vital signs po lang. O2 po 97, pulse po 81. Pulse 81. Okay. BP naman. Blood pressure po. Hindi naman po uminom ng kape bago po pumunta dito, di ba? Hindi naman. Nanigarilyo po, hindi naman. Hindi naman. $140 over 100 po. 140/100. So, Sophie, itong 140/100, hypertension to. Mataas ang BP mo. Ilang taon ka na nga ba, Sophie? 22 po. 22. So, ang 22, bata pa siya para sa mga nagkakaroon ng hypertension. Ano pa bang iba mo nararamdaman, Sophie? Minsan po, Dok, naninikip po yung dibdib ko. Nahirapan po akong huminga. Feeling ko po may nakadagan sa dibdib ko. Minsan po, bigla-bigla na lang po akong nahihilo. And then, grabe po ako magpawis. Okay, so, ang gagawin na lang natin para ma-confirm natin yung mga nararamdaman mo is pwede tayong mag-perform na ECG or electrocardiogram. Pwede rin nuclear stress test. Pwede rin blood test o kaya coronary angiography test o kaya cardiac MRI para malaman natin ang iyong diagnosis. Sige po, Dok. Nagsimula po ako sa pag-inom ng gamot at pagbabago ng buhay, Miss Charo. Para akong nasa prosesong puno ng walang kasiguraduhan at pangamba. Hello po. Hello po, ma'am. Ito po si Jean from Mount Carmel Medical Center. Yes po. Update ko lang po kayo na available na po yung results nyo, yung mga test po na tinake nyo, and pwede na po kayo pumunta sa hospital. Okay po. Thank you po. Thank you po. Doc, indicated na po dito yung mga test results. Thank you. Hi, Sophie. Hello po ulit, Dok. Kumusta ang pakiramdam mo? Medyo hindi pa rin po okay. Ganun pa rin po. So, ngayon, hawak natin itong mga results mo. Ang nakalagay dito is ang final diagnosis sa'yo is angina pectoris. Isa itong uri ng chest pain or pananakit ng dibdib dahil hindi enough yung oxygen na napupunta sa heart mo. Ito, pwede siyang precursor ng heart attack
Ang cause nito ay nagkakaroon ng blockage sa mga coronary arteries mo. Dok, ano pong function ng arteries? So, yung arteries mo, ito yung nagsusupply ng blood sa iyong puso. Ang nagtitrigger dito ay excess physical exercise dahil tumataas yung oxygen demand sa heart. Tapos, nagkakos nito ay either infected or inflamed or injured yung coronary arteries mo. So, kadalasan, ang taong may high risk of developing diabetes, hypertension, high cholesterol, history of heart disease, or secondary lifestyle like smoking, obesity, age, or stress. Naninigarilyo ka ba? Or diabetic or high blood? O may history ng heart attack? Naninigarilyo po, Dok, paminsan-minsan, lalo na po kapag stress. And nag-sports din po ako, atleta po ako. So, may iba't ibang klase kasi tayo ng angina. Una, merong stable angina. Ito yung nagkakaroon ka ng regular episodes kapag nag-exercise, naninigarilyo, or maraming nakain o sobrang init. Pangalawa, merong unstable angina. Ito yung sudden pain pero nawawala ng kusa. Pangatlo, meron tayong variant angina. Ito yung caused by spasm coronary artery causing temporary narrowing. This occurs at any time and ito yung walang cause yung pagka-trigger. So for now, bibigyan muna kita ng some medications, nitrates, na magre-reduce ng myocardial oxygen demands habang minemaintain or ini-increase yung coronary artery flow. Pangalawa, pwedeng aspirin na nag-help na mag-prevent ng clots sa pag-form nila. Pangatlo, meron tayong mga beta blockers. Ito yung para ma-reduce yung oxygen demand ng heart and para ma-reduce yung frequency ng angina attacks mo. So, ngayon, bukod sa medications, I advise you na itigil ang paninigarilyo. Tapos, bawasan din mo na ang pagiging active sa sports. Sabi mo nga, atleta ka para hindi mo palagi nararamdaman yung angina pectoris mo. Sige po, Dok. Thank you po. Nagsimula po ako sa pag-inom ng gamot at pagbabago ng buhay. Para akong nasa prosesong puno ng walang kasiguraduhan at pangamba. Sa kabila ng sakit at paggamot, patuloy po ang stress ko sa pag-aaral na nagdadala sa akin ng mga sandaling lihim at tukso. Paipak, isa lang. Di ba bawal ka dito? Hindi yan, isa lang naman eh. Hindi naman makakasama sa kondisyon ko yan. Habang tumatagal, Miss Charo, ay naging mabigat ang mga pasanin na dinadala at nagdesisyon akong sabihin sa aking mga magulang. Mami, wala na pala akong allowance. Ay, wala ka na allowance? Magkano gusto mo, anak? Kayo naman bahala, okay lang po. Matitipid ko naman po. Pero huwag lang 100 naman. Okay, sige. Pwede na ba sa'yo itong 3,000? Or 2,500? Ito pala, ito na lang barya ko eh. No? Hi, Mami. Hi, Ate. Hello. Hello, anak. Kamusta Anak? naman ang pag-aaral mo? Okay naman po. Oo, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ma'am, Ate, may sasabihin po ako. Ma'am, naninigarilyo po ako dahil sa stress. And may angina pectoris din po ako. Kailangan ko po ng suporta nyo para malagpasan po itong kondisyon ko. Hindi ba delikado yun? Sabi naman po ni Doc, may magagamot naman po and may surgery pong gagawin if ever po. Bakit ngayon mo lang sinabi sa amin to? Aware ka ba na nagsisigarilyo yung ate mo? Hindi po, ma'am. Ma'am, sorry po. Bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Ayoko lang po kayo mag-alala, ma'am. Pinag-aalala mo kami dahil paano kung mas worse yung angina pectoris mo? Ma, hindi po. Natanong ko na po si Doc. Sigurado ka ba dyan? Opo. Gusto mo ba tawagan ko yung mga cardiologist na kilala ko sa abroad? Hindi na po. Okay na po. Huwag ka mag-alala, Sophie, hindi ka namin iiwan. Hindi ka namin pababayaan. Thank you po. Thank you, Ate. Kaya natin to, anak. Nalagpasan din natin yan. Sa huli, ang naging desisyon ko po na ibahagi ang mga pagsubok na nagdulot ng isang makabuluhang sandali para sa aming pamilya, Miss Charo, sa pagmamahal at suporta
kami ay nagsimula sa aming paglalakbay upang harapin ang mga pagsubok ng angina pectoris ng magkakasama. At yun ang naging kwento ni Sophie na nagbibigay sa atin ng aral na pangalagaan ng ating kalusugan. Muli po, ako po si Charo Santos, nagbabahagi sa inyo ng makabuluhang kwento.